Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay magluluto ako ng isang masarap na pang-ulam para sa aming pananghalian. Ari ay dinakdakan. Nalugrot na yung mga tanim namin ditong gulay at wala daw kaming iuulam, sabi ng inay. Kaya kakoy lulutuin ko na lang yung natitirang kabiyak ng ulo dun sa ating kinatay. Isang linggo na nga ang nakaraan. Simula noong litsong kawali ang aking binanatan. Ngayon naman ang gusto ko'y medyo makrema. Kaya aring dinakdakan ang aking bagong tirada. Naghahanda lang ako ng bawang at sibuyas, laurel at paminta. Dahil sa paglalaga ng karne, ari ang maganda. Meron na agad lasa, tanggal pa ang lansa. Hindi pwedeng wala ang asin. Ari ang mga sangkap na hindi nawawala sa mga garning lutuin. Wala ako dining pressure cooker, kaya medyo matagal ko aring lalagain dahil ari galing sa freezer. Para naman hindi sayang sa oras, aring itak naman ay aking pinapatalas dahil ako'y pupunta dun sa manukan para magtabas. Puputulan ko ng ilang sanga, aring kakawate, at yung malalaki naman ay aking ipuposte. Tinatawag din nga pala ring Madre Cacao. Medyo masukal na, kaya susulitin ko ngayon ang aking buong araw. Dini naman tayo sa may labas. Babawasan ko pati balinghoy para hindi pagtaguan ng mga ahas. Dini laang naman are, malapit sa aming babuyan. Nandini rin ang aming mga manukan. Are namang mga nandini ilang piraso laang na Rhode Island Red. Libangan ko laang. Maganda pag may mga garning mga alaga. Laging libre ang itlog. Hindi naman masyadong gasto sa patoka. Kung minsan ay nagkakayod na laang ng niyog. Yung kapatid ko ang lagi nag-iintindi dahil malimit ako'y naka-duty. Nakakaramdam na ako ng pagod kaya ako'y umuwi na at nag-request sa aking asawa ng kape. Napakagaling mo talagang magtimpla. Tanggal ang aking pagod at balik ang sigla. Pero ari ang aking tunay na pampalakas. Yung lagi kong makikita ang aking anak na si Lucas. Kaunting minuto lang ako nagpahinga. Hindi pa naman pwedeng maligo at baka mapasma. Kaya yung lulutuin kong dinakdakan ay babanatan ko na. Bumili din ako ng kalahating kilong atay ng manok. Lilinisan ko laang, tatanggalan ng mga buong dugo para hindi lasang bulok. Matapos kong hugasan, isasabay ko na laang din sa pinapalambot ko para isang halbusan. Mabilis laang naman, hindi na pakakatagalan. Kaya ari hahanguin ko ng lahat at ako'y mag-iihaw naman. Kailangan ng pampalasang alat, hindi tamis, kaya lalagyan ko ari ng patis. Malakas ang baga, wala namang problema. Okay lang mabigla, ari na may luto na. Ari ang isa sa pinagkaiba ng sisig sa dinakdakan. Iniihaw ang karne. Sa sisig ay piniprito naman. Inihaw ko rin ng bahagya yung atay. Bibilisan ko na ang pagluluto at alam kong ikay naghihintay. Huwag mo nang problemahin kung maitim na yung aking ihawan. Ganyan talaga ang nangyayari kapag malimit paglutuan. Habang pinapalamig ko ang karne, gagawa muna ako ng sarsa. Mayonnaise lang na ordinary, gagawin kong bida. Pinigaan ko ng kaunting kalamansi at gusto ko'y maraming paminta. Nilagyan ko rin ng kaunting asin, wala nang sukatan kundi tansya-tansya. Dalawang liquid seasoning na hindi naman kinakasal. Pero ito ang original. Hindi naman ito sponsor, pero ito ang ginagamit ko dahil ari ay gawa ng Nor. Ang pagluluto ng dinakdakan ay hindi ko naman binalak. Ngayon ko lang naisipan kaya naitapon ko yung utak. Kaya nagdudurog na lang ako ng 3 piraso ng atay na isasama ko sa sarsa para mas krema at hindi nalalayo sa tunay ang lasa. Ngayon naman ay sisimulan ko na ang paggagayat. Medyo maliliit na pahaba, wag naman sobrang payat. Habang ako nga ay naghihiwa, panay ang kain ng aking mga kasama. Sabi nga ng aking asawa, sa lahat daw ng tinimpla ko na sarsa, aring may atay ng manok ang pinakamas malasa. Wala naman akong sekreto sa pagluluto. Sinasamahan ko lang lagi arin ng pagmamahal at bukal sa puso. Dahil kung ikaw ay magluluto at labag sa iyong kalooban, kahit yung niluluto mo ay minatamis, baka maglasang sinigang. Ilalagay ko ng lahat ang sarsa. Nandito ang tunay na lasa. Itsura pala ang mukhang mapapakinabangan na. Hahaluin ko lang sa pamamagitan ng aking kamay. May plastic gloves naman yan, kaya pwede pang magbigay. Titikman ko laang ng isa para malaman ko kung ang aking timpla ay pwedeng ilatag sa social media. Palagay ko naman ari hindi na mapupulaan. Kapag napulaan pa ay di pasyensya na laang. Tinawag ko ng aking mga kasama. Nandini ang aking anak at asawa. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako'y kakaing muli nakasama ang aking pamilya. Marami ang nagtatanong kung hindi daw ba ako napapagod. Ako'y isa rin laang hong normal na tao na minsan ay humihina ang tuhod. Pero nandyan ang aking pamilya na nagpapalakas ng aking loob. Kaya ipinagpapatuloy ko ang paggagawa ng mga garning bagay. Mas may mapapala ako din kaysa matulog maghapon sa bahay. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!